Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ngayon sa channel na ito. Itago mo na lang ako sa pangalang Miko. Ginawa ko ang liham na ito hindi para sumikat o para mag-imbento ng kwento para sa channel mo, kundi para magsilbing babala sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa iyo ngayon. Hanggang ngayon, habang nag-e-encode ako sa computer ko rito sa bago naming tinitirhan, ay nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Panayang lingo ko sa likod ko dahil pakiramdam ko may nakatitig pa rin sa akin mula sa dilim. Hindi ko alam kung kailan mawawala ang ganitong uri ng takot o kung makakalabas pa ba ako ng tuluyan sa bangungot na idinulot ng isang lumang bahay. Nangyari ang lahat ng ito noong lumipat kami ng pamilya ko dahil sa bago kong trabaho bilang isang QA analyst sa isang kumpanya sa probinsya. Dahil biglaan ang paglipat at medyo gipit kami sa budget ng asawa kong si Jane, naghanap kami ng murang mauupahan. Isang katrabaho ang nagrekomenda ng isang 2 palapag na bahay sa isang tahimik at medyo liblib na subdivision. Huwag ko na lang sasabihin kung anong specific na lugar o probinsya ito para na rin sa seguridad ng mga tao doon, Kuya Jay. Medyo luma na ang estruktura ng bahay. Yari sa semento ang unang palapag at kahoy naman ang itaas. Tipikal na disenyo ng mga bahay na itinayo noong huling bahagi ng dekada 80 o unang bahagi ng dekada 90. Kulay kupas na berde ang pintura nito at napapaligiran ito ng mga matataas na damo na tila matagal nang hindi naaasikaso. Ang katakataka lang talaga noong una, sa kabila ng laki ng bahay at ng malawak nitong bakuran, ay napakamura ng upa. 5,000 piso lang kada buwan. Sabi ng may-ari na nakausap ko lang sa telepono. Kaya daw mababa ang presyo dahil matagal na itong bakante at ang tanging gusto lang niya ay may tumira sa mga mag-aalaga or magme-maintain ng lugar. Sa hirap po ng buhay ngayon, Kuya Jay, hindi na kami nagdalawang salita pa ni Jane. Kinuha namin agad ang kontrata at isang malaking pagkakamali na pagsisisihan ko pala ng habang buhay. Noong unang linggo namin doon, naging abala kami sa pag-aayos ng mga gamit. Normal lang naman iyon. Normal ang lahat sa paningin, pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang atmosphere sa loob. May kakaibang bigat sa hangin na tila ba sa tuwing papasok ka sa pinto pagkatapos ng trabaho ay may nakapatong na mabigat na bagay sa dibdib mo na nagpapahirap sa paghinga mo. Palaging malamig sa loob ng bahay. Pero hindi ito yung lamig na nakakaginhawa na galing sa aircon o simoy ng hangin sa gabi. Ito ay isang uri ng lamig na nagbubuhat sa ilalim ng mga sementadong sahig. Isang lamig na sumisipsip sa lakas mo at nagpapatayo ng iyong mga balahibo ng walang dahilan. Nagsimula ang mga kakaibang insidente isang hating gabi. Eksaktong bandang 2:00 ng madaling araw. Tulog na tulog si Jane at ang 5 taong gulang naming anak na si Liam, at ito ay nasa tabi ko. Nagising ako dahil bigla akong naiihi. Bumangon ako ng dahan-dahan para hindi sila magising. Pagkababa ko pa lang sa unang baitang ng hagdanan, napansin ko agad kung gaano katahimik ang buong paligid. Walang huni ng kuliglig sa bakuran. Walang tahol ng aso sa labas ng kalsada. Para kaming 2 lang ng bahay ang gising sa mga sandaling iyon. Habang naglalakad ako sa madilim na sala patungong banyo, ay nakarinig ako ng isang mahinang tunog mula sa kusina. Mga kaluskos.
Parang tunog ng isang taong may hinihiwang matigas na karne sa ibabaw ng counter. Huminto ako sa paglalakad at pinakiramdaman ko ang paligid. At biglang nawala ang tunog. Iniisip ko na baka pusa lang o kaya imahinasyon ko lang dahil inaantok pa ako. Kaya naman pumasok ako sa banyo at umihi na. Pero paglabas ko, doon ko naramdaman ang unang sipa ng takot. Itinuon ko ang flashlight ng cellphone ko sa direksyon ng lababo sa kusina. Pero walang tao. Pero ang nakakapanghilakbot, Kuya Jay, nakita ko ang gripo na dahan-dahang bumubukas ng kusa. Nakita ko ito gamit ang sarili kong mga mata kung paano umikot ang hawakan nito na parang may isang invisible na kamay na pumipilit na magpalabas ng tubig. Napatulala ako habang naririnig ko ang mga malakas na agos ng tubig na tumatamas sa metal na lababo. Sa sobrang kaba, hindi ko na nagawang lapitan ng gripo para isara ito. Mabilis akong tumalikod at naglakad pabalik sa hagdanan. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka maluwag lang ang thread ng gripo o kaya ay may sira sa pressure ng tubig. At sinubukan kong labanan ang takot ko sa pamamagitan ng lohika. Nakakatakot po kasi, Kuya Jay, kung iisipin mong may multo. Pero malaki ang pagkakamali ko. Dahil pag-post ko sa itaas na palapag, bago ko buksan ang pinto ng kwarto namin, napansin ko ang isang maliit na pinto sa pinakadulo ng pasilyo. Ito ay bodega, sabi sa amin ng may-ari. At nandoon daw ang mga lumang gamit ng mga naunang nakatira. Ang pinto na iyon, natatandaan kong isinara ko ng mahigpit bago matulog. Pero bahagyang nakabukas ngayon. May manipis na awang na tila ba nag-aanyaya sa akin na sumilip sa loob. Ewan ko kung anong demonyo ang sumapi sa akin, pero lumapit pa din ako. Itinuon ko ang liwanag ng cellphone ko sa siwang doon sa loob ng bodega. May isang malaking lumang salamin na may disenyong antik na nakasandal sa dingding. At sa refleksyon ng salamin na iyon, nakita ko ang sarili ko. Pero hindi lang ako ang nandoon. Sa likod ng aking refleksyon, may nakatayong isang matangkad at madilim na anino ng isang lalaki. Ang pinaka nakakatakot doon, Kuya Jay, ang leeg na anino ay nakatagilid ng hindi natural. Parang bali ang leeg nito at nakalaylay ang ulo sa kanyang kaliwang balikat. Sa tindi ng gulat ko, mabilis akong lumingon sa likod ko para harapin kung sino man iyon. Pero pagtingin ko ay wala namang tao. Walang kahit na ano sa pasilyo. Nang muli kong tignan ang salamin sa loob ng bodega, wala na din ang anino. Pawis na pawis ako ng gabing iyon kahit na napakalamig ng hangin sa loob ng bahay. Kaya naman pumasok na ako sa kwarto at nilako ang pinto at hindi na ako nakatulog hanggang sa sumikat na ang araw. Habang lumipas ang mga linggo, mas naging madalas at mas agresibo ang mga paramdam. Hindi lang ako ang nakakaramdam, kundi pati na rin ang asawa kong si Jane. Dahil isang hapon, habang nagluluto siya ng hapunan, bigla na lang daw gumuho ang lahat ng mga plato at baso mula sa rack ng sabay-sabay. Walang dumaang malaking truck sa labas o hindi rin lumindol. At walang kahit anong hanging umiihip. Ang sabi ni Jane, parang may biglang humawi sa mga gamit at parang sadyang hinahagis ito sa sahig. Ngunit ang mas nakakabahala sa amin
ay ang naging pagbabago sa anak naming si Liam. Si Liam ay isang masayahin at madaldal na bata. Pero noong tumira kami sa bahay na iyon, naging tahimik siya. Madalas namin siyang matagpuan na nakaupo ng mag-isa sa madilim na sulok ng sala at nakatitig sa kisame o sa ilalim ng hagdanan habang may ibinubulong ng mga salitang hindi namin maintindihan. At isang gabi nga habang nag-aayos ako ng mga papel para sa trabaho, napansin kong nakatayo si Liam sa may pinto ng kwarto niya at nakatingin sa akin ng diretsyo. Ang mga mata niya ay walang emosyon. Tinanong ko siya kung bakit hindi pa siya natutulog. Ang sagot niya sa akin, Kuya Jay, ay ang nagpalamig sa buong katawan ko. Ang sabi niya, "Papa, sinasabi nung kuya sa hagdanan, huwag daw tayong maingay. Nagagalit daw ang tatay niya. Sabi pa nga niya umalis na daw tayo rito habang kaya pa natin." Kinabukasan, hindi ko napigilan ang sarili ko. Habang nasa trabaho si Jane at nasa paaralan si Liam, nagpasya akong maglakad-lakad sa subdivision para maghanap ng sagot. Kinausap ko ang isang matandang lalaki na nakatira sa tapat ng kalsada. Mga 3 bahay ang agwat sa amin at ito si Mang Tomas. Noong una, tinanong ko siya tungkol sa kasaysayan ng bahay na inuupahan namin ngayon. Umiwas lang siya ng tingin sa akin. Halatang may iniingatan siyang sikreto at ayaw niyang magsalita. Pero nang ikinuwento ko sa kanya ang mga nararanasan ng anak ko at ang gripo pati na ang salamin, ay napabuntong hinala siya. Tinignan niya ako ng may halo ng takot at awa sa kanyang mga mata. Maya-maya lang ay inanyayahan niya ako sa kanyang balkonahe at doon niya ikinuwento ang madilim na nakaraan ng bahay na iyon. Noong kalagitnaan ng dekada 90 ay may nakatira doong isang pamilya, isang ama, isang ina at 2 anak na lalaki. Ang ama raw ay isang tahimik na tao, pero bigla na lamang nagbago ang pag-uugali nito. Naging marahas ito sa kanyang pamilya. Madalas magkulong sa bodega sa itaas at naririnig ng mga kapitbahay na nagsasalita mag-isa sa hating gabi gamit ang isang boses na hindi kanya. Isang boses na malalim, paos at parang hayop. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, Kuya Jay, ng Nobyembre noong 1996. Ang buong subdivision ay nagising dahil sa mga hiyaw ng pagmamakaawa mula sa loob ng bahay. Pero walang nakialam dahil sa takot sa ama na kilalang may bitbit laging patalim. Kinabukasan, dahil sa sobrang tahimik ng bahay, tumawag ng pulis sa mga kapitbahay at nang pasukin ng mga otoridad ng lugar, tumambad sa kanila ang isang senaryo ng purong karahasan. Pinagpapatay ng ama ang kanyang asawa at ang kanyang bunsong anak sa loob ng mismo ng master bedroom gamit ang isang kalawanging palakol. Ang panganay na anak naman na subok sanang tumakas ay inabutan siya sa hagdanan kung saan binali niya ang leeg nito bago ito tuluyang pinaslang. Pagkatapos ng karumal-dumal na krimen, pumunta ang ama sa bodega sa dulo ng pasilyo. Kinuha ang isang makapal na alambre at doon niya winakasan ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pagpapakabitin. Bago po natin ituloy ang kwento, paki-like and share na po ang ating channel. Ang pinaka nakakatakot na kwento ni Mang Tomas ay hindi lang mismong krimen. Ang sabi niya, pagkatapos ng pangyayari, marami nang sumubok na umupa sa bahay na iyon dahil binabaan ng kapatid ng namatay ang presyo nito. Pero walang tumagal ng higit 1 buwan. Ang unang pamilyang sumubok ay umalis pagkalipas ng 1 linggo.
Bitbit ang suot lang nilang damit habang ang ina ay sumisigaw na parang nawawala sa isip. Ang huling nangupahan bago kami, isang solong lalaki naman na nagtatrabaho sa gabi, ay bigla na lamang naglaho isang araw. Ang mga gamit niya ay nandoon pa rin sa loob, pero ang lalaki ay hindi na kailanman nahanap ng mga pulis hanggang sa kasalukuyan. Nang marinig ko ang kwentong iyon, Kuya Jay, ay nagpasya akong kausapin si Jay na lumipat na kami agad. Bahala na ang advance payment at deposit. Ang mahalaga ay ang kaligtasan namin. Nagkasundo kaming mag-impake kami sa darating na weekend. Pero tila ba nalaman ng bahay ang plano namin. Hindi na kami pinaabot pa ng weekend. Noong nakaraang buwan, nanalasa ang isang napakalakas na bagyo. Ang ulan ay parang walang katapusan at ang hangin ay nagwawala sa labas. Hinahampas sa mga bintana at bubong ng bahay. At bandang 11:00 ng gabi, biglang naputol ang kuryente sa buong subdivision. Dahil sa kabuuang kadiliman, nagsindi ako ng isang pirasong kandila at inilagay ko ito sa isang platito sa ibabaw ng side table namin sa kwarto. Nasa loob kaming 3 ng kwarto. Magkatabi kami sa kama sa ilalim na makapal na kumot. Nakikinig kami sa nakakatakot na ingay ng bagyo nang biglang sa gitna ng ugong ng hangin may narinig kaming kakaibang tunog mula sa itaas ng bubong. Tunog na parang kinakaladkad. Para itong isang mabigat na bagay na isinasama sa yero na dahan-dahan bumababa patungo sa dingding sa labas ng aming kwarto. Parang may isang dambuhalang nilalang na gumagapang pababa galing sa bubong gamit ang kanyang mga kuko. Niyakap ko ng mahigpit si Jane at Liam. Ramdam ko ang panginginig ng aking asawa. Habang si Liam naman ay nakadilat lang ang mga mata at nakatitig sa pinto ng kwarto. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nadinig namin ang tunog na hindi ko kailanman malilimutan hanggang sa aking pagtanda. Ang tunog ng pagbukas ng main door sa ibaba. Sigurado ako, Kuya Jay, isinara ko ito at inilak ang pinto gamit ang 2 deadbolt bago kami umakyat. Imposibleng mabuksan iyon mula sa labas ng walang susi o nang hindi sinisira ang trangka. Pero walang tunog na nabasag na kahoy. Narinig na lang namin ang dahan-dahan ngunit mabibigat na yabag ng mga paa na pumapasok sa sala. Ang bawat hakbang ay may kasamang kakaibang tunog ng basang tela na kinakaladkad sa sahig. Kasabay nito, may isang amoy na biglang pumasok sa ilalim ng pinto ng kwarto namin. Isang napakabahong amoy na amoy malansa at sariwang dugo na may halong amoy na nabubulok na karne at formalin. Ang amoy ay napakatapang na halos masuka kami ni Jane. Nagsimula ng umiyak ng tahimik si Jane habang nagdarasal. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang flashlight nito at dahan-dahan akong tumayo mula sa kama. Lumapit ako sa pinto ng kwarto. Ang bawat hakbang ko ay tila ba naglalapit sa akin sa sarili kong kamatayan. Gusto kong sumilip sa butas ng susi o yung keyhole para makita kung ano ang nasa labas ng pasilyo. Pero nang ilapit ko ang kanang mata ko sa maliit na butas ng susi, noong una ay wala akong nakitang anuman kundi puro kadiliman. Parang may nakatakip na itim na tela sa kabilang panig. Pero pagkatapos ng 3 segundo ng pagtitig, ang kadiliman sa kabilang ibayo ay biglang gumalaw ng mabilis. At may isang bagay na lumitaw mula sa kabilang panig ng butas.
Isang malaking mata ng tao. Pero hindi ito normal na mata, Kuya Jay. Ang mata ay punong-puno ng mga nagpuputukang pulang ugat. Walang talukap at nakatitig ng diretso sa akin mula sa kabilang panig ng pinto. Ang layo ng mata niya sa mata ko ay ilang milimetro na lang ang layo. Kaya napaatras ako at napaupo sa sahig sa sobrang shock at takot. Napasigaw ako ng bahagya at doon na nagsimula ang totoong impyerno. Ang marahas na pagkalampag sa pinto ay nagsimula ng walang babala. Tila ba may isang dambuhalang martilyo o palakol na pilit na ginigiba ang kahoy na pinto ng kwarto namin. Ang buong dingding ay nanginginig at ang mga semento ay nagsimula ng magbitak-bitak. Sa tindi ng pagyanig, ang kandila na nasa platito ay natumba at namatay na nag-iiwan sa amin sa kabuuang kadiliman sa loob ng kwarto habang ang bagyo ay patuloy na nag-aamok sa labas. Sa gitna ng kadilimang iyon, habang nadidinig namin ang pagkasira ng pinto, biglang nawala ang tunog ng pagkalampag. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot. At sa katahimikang iyon, nadinig namin ang isang boses. Hindi ito nanggagaling sa labas ng pasilyo. Nanggagaling ito sa loob mismo ng kwarto namin. Doon sa madilim na sulok sa tabi ng aparador ng mga damit. Doon sa madilim na sulok sa tabi ng aparador ng mga damit. Isang boses na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Mababa, paos, basag at may tunog ng humihingal na tao na tila ba may nakabara sa kanyang leeg. Ang sabi niya, "Akin ang bahay na ito, walang aalis." Doon na ako nawala ng kontrol sa sarili kong kaisipan. Ang tanging instinct ko na lang ay iligtas sila. Binuhat ko si Liam kahit na sumisigaw na siya sa takot. Hinawakan ko ng napakahigpit ang kamay ni Jane at kahit na madilim ay marahas kong binuksan ang pinto ng kwarto para tumakbo palabas. Wala akong pakialam kung anong meron sa pasilyo. Mas pipiliin ko nang mamatay habang sumusubok tumakas kaysa hintayin kung ano man ang nasa loob ng sulok na iyon. At nang mabuksan ko ang pinto, wala ang nilalang sa pasilyo. Pero ang buong daanan patungo sa hagdanan ay nababalutan ng isang malapot at maitim na likido na kumikinang sa tuwing tinatamaan ng kidlat mula sa labas. Ang amoy nito ay amoy nabubulok na karne sa buong pasilyo. Halos magpadulas-dulas kami sa hagdanan pababa dahil sa dulas din ng sahig. Habang bumababa kami ay nadinig namin ang mabilis na kaluskos sa kisame sa itaas ng aming mga ulo. At nang tumingin ako sa itaas habang tumatakbo pababa, nakita ko ang isang figura ng isang tao. Nakasuot ng maruming puting damit pero gumagapang ito ng pabaliktad sa kisame na parang isang dambuhalang kulisap o gagamba. Ang kanyang bali na leeg ay nakabitin pababa. Ang kanyang mga mata na walang talukap ay nakatitig sa amin habang mabilis siyang lumalapit para harangan kami sa pinto. Hindi na namin nagawang kunin ang mga bag at mga pitaka o kahit anong gamit. Marahas kong tinulak ang main door. Lumabas kami sa gitna ng napakalakas na ulan at hampas ng hangin ng bagyo. Tumakas kami sa kalsada na walang sapin sa paa habang sumisigaw ng saklolo sa mga kabahayan. Pero wala pong nagbukas ng pinto sa amin dahil sa takot o dahil sa ingay ng bagyo. Nagpatuloy kami sa pagtakas hanggang sa makarating kami sa isang maliit at lumang kapilya sa labas ng subdivision. Doon kami nagpalipas ng gabi sa sahig, basang-basa, nanginginig sa lamig at sa tindi ng trauma, habang yakap-yakap ang aming anak hanggang sa sumikat ang araw ng umaga.
Kinabukasan, nang humupa ang bagyo, bumalik ako sa bahay kasama ang 3 pulis at 2 opisyal ng barangay na hiningan ko pa ng tulong. Kailangan ko kasing makuha mga importanteng dokumento namin, ang mga laptop para sa trabaho at ilang mga damit para sa anak ko. Noong una, ayaw pang pumasok ng mga opisyal ng barangay. Halatang alam nila ang kwento ng bahay na iyon. Pero nang pumasok kami sa loob, laking gulat ko dahil ang sala at ang kusina ay malinis. Walang maitim na likido, walang bakas na basang tela at ang gripo sa kusina ay nakasara ng mahigpit. Maayos ang lahat, tila ba walang anuman na nangyari kagabi. Ngunit nang umakyat kami sa ikalawang palapag kasama ang mga pulis, doon na muling bumalik ang mga kilabot. Sa loob ng kwarto namin, ang lahat ng mga gamit ay maayos din. Maliban sa isang bagay, ang litrato ng pamilya namin na nakalagay sa ibabaw ng side table. Mga picture namin ni Jane noong kasal namin at picture ni Liam noong kanyang kaarawan ay nakataob lahat sa mesa. At nang tinignan kong maigi ang mga larawan, naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng puso ko. Ang mga mukha namin, ang mukha ko, ang mukha ni Jane at ang mukha ng 5 taong gulang naming anak ay sadyang kinaskas at binura gamit ang isang matulis na bagay tulad ng kutsilyo o kuko hanggang sa mawala ang aming mga mata at mga ngiti sa papel. Eksaktong-eksakto katulad ng kwento ni Mang Tomas tungkol sa unang pamilya na pinaslang ng baliw na ama sa loob ng bahay na iyon noong 1996. Ang sabi ng pulis, baka daw may pumasok lang na magnanakaw o may nagtrip, pero alam ko ang katotohanan. Ang bahay na iyon ay may sariling buhay at itinatalanan niya kami bilang kanyang mga susunod na biktima. Kaya naman Kuya Jay ay lumipat na kami ngayon sa isang maliit na apartment sa ibang bayan. Malayo sa probinsyang iyon at malayo sa nakakatakot na subdivision. Sinubukan kong tawagan ang may-ari ng bahay para bawiin ang pera ko. Pero ang numero niya ay hindi na makontak. Tila ba hindi na kailanman nag-exist. Hanggang ngayon, nakakaranas pa rin kami ng epekto ng gabing iyon. Si Liam ay madalas pa ring magising ng 2:00 ng madaling araw na umiiyak at sumisigaw na may nakatayo daw sa paanan ng kanyang kama. At ako naman, sa tuwing tumitingin ako sa bintana ng bago naming tinitirhan kapag madilim na ang gabi, palagi kong nakikita ang isang matangkad na anino sa ilalim ng puno ng saging sa labas. At ito ay nakatagilid ang leeg at tila ba naghihintay na muli kaming bumalik sa kanyang teritoryo. Maraming salamat sa pagbasa ng liham ko, Kuya Jay. Sana ay maibahagi mo ito sa inyong channel upang magsilbing aral sa lahat. Sa panahon ngayon ng kahirapan, huwag na huwag kayong basta-basta maaakit sa murang paupahan o magagandang alok na walang malino na paliwanag. Dahil hindi lahat ng nakikita nating murang tirahan ay isang biyaya mula sa itaas. Ang iba pala ay isang bitag ng kadiliman na dahang-dahang hinihila sa iyo at sa pamilya mo patungo sa impyerno. Lubos na gumagalang, Miko. Ito po ang kwento ni Miko at sana po patuloy niyo pong suportahan ang istorya ni Jay.